Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa noong mga sandaling iyon at ang tanging ginawa ko lamang ay umupo at tignan kung ano ang gagawin ni Ate Lily. Mga ilang saglit pa ay bigla siyang nagsayaw na para bang sexy dance ang dating. Nabigla ako dahil unang beses ko nakita si Ate Lily na ganito at hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay sa harap ko. Wala akong iniisip na kahit ano at hindi rin ako nakakaramdam ng pag-init dahil alam kong hindi naman ganong tao si Ate Lily. Habang tinitignan kong magsayaw si Ate Lily ay medyo nalulungkot ako dahil siguro ay sa tingin ko ay nasasaktan pa siya sa paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Gusto ko siyang pigilin sa pagsasayaw dahil hindi ko gusto ang kanyang ginagawa. Hindi ko talaga gusto at hindi si Ate Lily ang aking nakikita ngayon. Kahit na nag-init ako nung gabing kasama ko siya, ay tila ba na parang hindi si Ate Lily ang nakikita ko ngayon. Hindi ganito si Ate Lily at hindi siya ganitong tao na nakilala ko noong unang salpa ko sa universidad. Wala akong magawa kundi titigan ang kanyang mukha. Habang siya ay nagsasayaw, nang dahan-dahan ay nakita kong parang namumula ang kanyang mga mata at biglang tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata at dahan-dahan din siyang dumadaloy sa pisngi nito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at tumayo ako at kinuha ang tuwalya upang takpan ang kanyang katawan at ilang saglit pa ay niyakap ko siya. Pinatigil ko siya sa pagsasayaw at nung tinakpan ko na ang kanyang katawan ay ganun na nga ang nangyari. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Niyakap rin ako ni Ate Lily at mga ilang saglit ang lumipas ay sinabi ko sa kanya na hindi siya ang Ate Lily na nakilala ko ngayon at hindi siya ang Ate Lily na aking matalik na kaibigan kundi ibang tao. Bumuhos ang mga luha ni Ate Lily at iyak siya ng iyak. Yakap-yakap niya ako at tila ba na nilalabas niya ang kanyang sama ng loob ng mga oras na yun. Hindi ako makapagsalita at hindi ko rin mabitawan ang yakap na ginagawa ko kay Ate Lily. Makalipas ang ilang saglit pa ay tila ba na parang unti-unti nang tumatahan si Ate Lily at ang ginawa ko ay inalalayan siya na umupo sa sofa at tahimik pa ako noong mga oras na yun. Hindi ko pa siya matanong kung bakit niya nagawa ang mga bagay na yun na aking nakita. Pinagbatstan ko siya at hindi matanggal-tanggal ang aking mga mata sa kanya nang dahil na rin sa pag-aalala. Hinintay ko na lang na maging okay siya noong mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali ng aking paghihintay na siya ay maging normal na ulit, ay kinuha ko siya ng tubig. Nung pagbigay ko ng tubig sa kanya, ay humingi siya ng pasensya sa akin. At sinabi ko naman sa kanya na hindi na naman niya kailangan humingi ng pasensya dahil wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Ang sabi niya sa akin ay sobrang sakit nang ginawa sa kanya ng kanyang ex-boyfriend nang dahil lang sa pagsabay namin dalawa sa pagkain ng araw na yun. Sinabi ko naman sa kanya na ako dapat ang humingi ng pasensya dahil kasalanan ko kung bakit sila nagkahiwalay. Sinabi naman ni Ate Lily sa akin na walang masama sa pagsabay natin kumain at ipiniliwanag naman ito ni Ate Lily sa kanyang ex-boyfriend. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Ate Lily na gusto niyang humiga sa kama upang makapagpahinga. Inalalayan ko siya at inhiga sa kama dahil medyo nawala ang kanyang lakas nang dahil sa kakaiyak kanina. Nung nakahiga na si Ate Lily ay sinabi niya sa akin na umuwi na daw muna ako at magpahinga. Pero ang sabi ko sa kanya
ay hihintayin ko muna siya na maging okay bago ako umalis, bago ako umuwi ng bahay. Hinintay ko na makatulog si Ate Lily at nung nakatulog na siya, ay pumunta ako sa kusina upang ipagluto siya ng makakain. Niluto ko ang paborito niyang kainin at nung matapos kong lutuin yun, ay pinatong ko muna sa lamesa para sa oras ng kanyang pagkising ay kakain na lang kaming dalawa ni Ate Lily. Nung matapos kong ipatong sa lamesa ang niluto kong pagkain, ay pupunta sana ako sa baba ng kondo upang bumili ng soft drinks. Pero nung napadaan ako sa kama ni Ate Lily, ay nakita ko ang kanyang kuweba dahil siya ay nakabukakan ng kaunti. Bigla akong nilihis ang aking mga mata dahil ayoko muna makaramdam ng init ng mga oras na yon. Pero hindi ko napigilan ang aking sarili na tignan muli ang kanyang magandang kuweba. Gustong-gusto kong lumapit pero pinipigilan ko ang aking sarili dahil ang nararamdaman ni Ate Lily ngayon ay hindi maganda at siya ay nasasaktan pa rin sa paghiwalay nilang dalawa ng kanyang ex-boyfriend. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumunta na ako sa baba ng kondo at bumili ng soft drinks. Habang pababa ako ng elevator, ay naiisip ko ang napakagandang kuweba ni Ate Lily at hindi ito maalis-alis sa aking isipan hanggang sa nagalit na lang bigla ang aking sandata. Nung nakabili na ako ng soft drinks, ay bumalik agad ako sa kwarto ni Ate Lily dahil baka mabigla siya na wala ako sa loob ng kwarto niya. Nung pagbukas ko ng pinto ay normal naman ang lahat. Nung paglakad ko para ilagay ang soft drinks na aking binili, ay napalikon ako kay Ate Lily at nakita ko ang kanyang mga buntok na nakalabas dahil wala na siyang kumot. Medyo natulala ako sa aking mga nakita at hindi ko maikalaw ang aking katawan. Sobrang galit na galit ang aking alaga noong mga oras na yun at ang ginawa ko ay nilapitan ko si Ate Lily. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kanya at nung nasa gilid na ako ng kama, ay umupo ako sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang mukha ng bahagya at dahan-dahan ko inilagay ang aking mga kamay sa kanyang leeg. Mga ilang saglit pa ay hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Kinuha ko ang kumot sa ibaba ng kanyang kama at ito ay dinakip sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay hinalikan ko ang kanyang noo at inilagay ko na rin ang aking nabiling soft drinks sa kanyang refrigerator. Makalipas ang ilang sandali, ay naupo muli ako sa tabi ni Ate Lily at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko na rin namalayan na nakatulog na rin ako sa kanyang tabi habang hawak-hawak ko ang kanyang kamay. At nung ilang sandali ang lumipas ay napadilat ako ng dahan-dahan at nakita ko na nakatingin sa akin si Ate Lily at siya ay nakangiti. Hindi ko rin mapigilan ang aking pagngiti dahil sa sobrang ganda ng mukha na nasa aking harapan. Nagkatinginan at nagkatitigan kaming dalawa ni Ate Lily ng matagalan. At maya-maya pa ay tumayo ako at nagunat ng katawan. Sinabi ko na rin kay Ate Lily na nakapagluto na ako ng aming pagkain at ito ay paiinitin ko upang makapagsimula na kaming kumain. Habang kami ay kumakain, ay para bang nararamdaman ko na sobrang lapit namin sa isa't isa at tila ba parang nahuhulog na ang aking kalooban. Pero ayoko nang maging matalik na kaibigan lang ang maging turingan namin sa isa't isa. Ang gusto kong mangyari ngayon ay higit pa sa pagiging matalik na kaibigan ang maging turingan namin sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw ay balik normal na ulit ang kalagayan ni Ate Lily. At siguro ay dahil na rin sa aking walang tigil na pagdalaw at pagpapasaya sa kanya. Ganun pa rin ang aming mga ginagawa tulad ng pagsuporta niya sa akin at pagsabay namin kumain sa kanyang trabaho.
Para bang mas lalong napapalapit at para bang nararamdaman kong gustong-gusto ko nang aminin sa kanya na napapamahal na ako sa kanya pero wala pa rin akong lakas ng loob dahil baka umayaw siya sa akin. Isang araw nung pauwi na ako sa aking bahay galing sa universidad na aking pinag-aaralan ay tumawag sa akin si Ate Lily at niyaya niya akong maghapunan sa kanyang kondo. Hindi ako tumanggi dahil gusto ko rin yon at pumayag ako na wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya nung nakarating ako sa bahay ay naghanap agad ako ng aking susuotin na medyo maporma ang dating. At kailangan ay gwapo ako pag nakita ako ni Ate Lily. Pagtapos kong magbihis ay pumunta na ako sa kondo ng aking Ate Lily. Habang naglalakad ako ay may nakita akong nagtitinda ng bulaklak. At ako ay bumili nito at sana ay magustuhan ni Ate Lily. Maya-maya pa ay nakabili na ako at ang aking biniling bulaklak ay 3 rosas na pula at feeling ko noong mga oras na yon ay isa akong romantikong lalaki. Hindi ako ma-imagine na sobra akong maporma nung gabing yun at may dala-dala pa akong bulaklak. Nung nasa elevator na ako papunta sa kwarto ni Ate Lily, ay nagpa-practice pa ako ng aking mga sasabihin para sa kanya dahil aaminin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Hindi madali para sa akin dahil medyo fresh na fresh pa ang kanilang hiwalay ng kanyang ex-boyfriend. Pero pipilitin ko pa rin sabihin kay Ate Lily ang aking nararamdaman dahil hindi ko na kayang itago pa ito. Tatanggapin ko kung ano ang isasagot sa akin ni Ate Lily. Kahit hindi niya tanggapin ang aking nararamdaman ay tatanggapin ko na lang. Nung kakatok na sana ako sa kwarto ni Ate Lily, ay parang may narinig akong nag-aaway sa loob ng kanyang kwarto. Hindi agad ako kumatok at ang ginawa ko ay pinakinggan ko muna sila at gusto kong malaman kung sino ang kanyang kausap. Nung nalaman kong ex-boyfriend niya ang kanyang kausap ay dali-dali akong kumatok ng kanyang kwarto. Habang kumakatok ako ay tinatawag ko ang pangalan ni Ate Lily at mga ilang saglit pa ay binuksan niya ang kanyang pintuan. Nakita akong hawak-hawak ni Ate Lily ang kanyang cellphone at ito ay naka-loudspeaker na akala ko ay nasa loob din ng kanyang ex-boyfriend. Nung pinapasok na ako ni Ate Lily ay tuloy pa rin ang awayan nilang dalawa. Nakita ko ang buong paligid ng kwarto ni Ate Lily at nung napatingin ako sa kanyang dinner table ay nagulat ako dahil ang ganda ng pagka-design ni Ate Lily sa kanyang dinner table. At may wine pang kasama. Parang nasa high-class restaurant ang aking feeling ko. Nung mga sandaling yun, ilang sandali pa ang lumipas ay pinatayan na ni Ate Lily ang kanyang ex-boyfriend ng cellphone at napaupo at hawak sa ulo niya si Ate Lily at para bang mamula-mula ang kanyang mukha. Gusto ko sanang tanungin kung ano ang problema pero hinayaan ko muna siya na umupo at magpalamig. Gustong-gusto ko na siya i-comfort pero iniisip ko na pag ginawa ko yun ay magalit siya sa akin. Maya-maya pa ay tumayo siya at pumunta na sa banyo. Hindi ko alam kung napansin niya ba ang aking suot at ang dala kong bulaklak para sa kanya pero hindi na importante ang mga iyon. Kaya inisip ko na lang kung paano ang aking gagawin para palamigin ang kanyang ulo. Ilang minuto pa ang lumipas ay nasa loob pa rin ng banyo si Ate Lily at para bang umiiyak ito. Nung hindi ko na mapigilan ay kumatok na ako sa kanyang banyo at tinawag ko siya. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya sa loob ng banyo pero hindi siya sumasagot. Naupo na lang ako at hinintay siya at inisip ko na kahit buong gabi siya nasa loob ng banyo ay hinding-hindi ako alis dahil baka kung ano ang kanyang gawin. Isang oras ang nakalumipas ay siya ay nasa loob pa rin ng banyo pero wala na akong naririnig na iyak galing sa kanya. Kinatok ko siya ulit sa kanyang banyo pero walang sagot galing sa kanya. Bigla na akong kinabahan at tinawag-tawag ko siya ng paulit-ulit. Ilang saglit pa ay hindi talaga siya sumasagot at ang ginawa ko ay sinira ko ang lock ng pintuan.
Nung pagbukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakapikit at tinignan ko ang buong paligid kung may dugo ba o kung may ginawa ba siya. At nung hinawakan ko siya ay bigla siyang nagising. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya at ang sagot niya ay okay lang at humingi siya sa akin ng pasensya. Niyaya ko siyang lumabas ng banyo at sinabi ko rin sa kanya na sinira ko ang lock ng kanyang pintuan dahil alalang-alala ako sa kanya. Umupo kami pareho sa sofa at tinanong ko siya kung ano ang problema at baka sakaling makatulong ako. Ang sabi niya sa akin ay tinawagan daw siya ng kanyang ex-boyfriend at nakikipagbalikan ito sa kanya. Sinabi ng ex-boyfriend niya na nagsisisi na daw siya sa mga ginawa niyang kasalanan kay Ate Lily at sana daw ay bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Bigla akong napaisip kung babalikan pa ba ni Ate Lily ang kanyang nakaraan. Tinanong ko si Ate Lily kung ano ang kanyang sagot sa kanyang ex-boyfriend. Sinabi niya sa akin na hindi daw siya makasagot at parang gusto niya na ayaw niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ng kanyang ex-boyfriend. Bigla akong nawala ng pag-asa nung narinig ko ang kanyang sinabi. Parang feeling ko ay magbabalikan silang muli at babalik na naman sa normal ang lahat-lahat. Akala ko ay ito na ang tamang pagkakataon ng magiging akin na si Ate Lily pero parang hindi pa pala. Sinabi sa akin ni Ate Lily kung nagugutom na daw ba ako pero sinabi ko sa kanya na hindi. Tinanong niya din kung para sa kanya ba ang bulaklak na aking daladala at pahabol pa na sobrang gwapo ko daw ngayong gabi. Napangiti na lang ako at binigay ko sa kanya ang bulaklak. Sobrang ganda ng ngiti na nakita ko sa mukha ni Ate Lily. Tinignan ako at hinalikan niya ako sa aking pisngi at sinabi niya sa akin na salamat at palagi akong nasa kanyang tabi. Niyaya niya ako sa dinner table at sinabi niya sa akin na siya ang gumawa ng mga decorations at tinanong niya ako kung nagustuhan ko ba. Ang sagot ko naman ay sobrang gustong-gusto ko at sabay sabi niya na buti daw ako ay nagugustuhan ng kanyang ginagawang simpleng bagay. Pero ang ex-boyfriend niya daw ay minsan ay pinagsasabihan pa daw siya na hindi na kailangan gawin ang mga ganitong bagay dahil parang bata lang naman daw ito. Habang nagsasalita siya ay bigla akong napatitig sa kanyang mukha. Parang cellphone ng aking mga mata na nakafocus lang sa kanyang mukha. Biglang tahimik ang paligid pero nakikita ko siya na patuloy pa rin na nagsasalita. At hindi ko mapigilan ang bagay na aking nararamdaman. Ilang saglit pa ay bigla siyang tumigil sa pagsasalita at tinawag niya ang aking pangalan. Ilang beses niya ako tinatawag ng tinatawag at nawala na lang ang pagtitig ko nung hinawakan niya ang aking mga pisngi. Ang sabi niya sa akin ay kung okay lang ba ako at sinabi niya din na pabiro na para daw bang gustong gusto ko daw siyang halikan at napatitig at natatawa ito. Nung sinabi niya yun ay tinitigan ko siya at wala akong karea-reaksyon sa kanyang mga sinabi dahil yun talaga ang gusto kong gawin. Napatigil siya sa pagtawa at napatingin sa akin. Maya-maya pa ay tinanong niya ako kung totoo ba na gusto ko daw ba siyang halikan. Hindi ako sumagot at ang ginawa ko na lang ay lumapit sa kanya. Nung nasa harap na niya ako, ay nawakan ko ang kanyang bewang at idinikit ang kanyang katawan sa aking katawan. Hinawakan ko ang kanyang buhok sa harap ng kanyang mukha at hinawi ko ito. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at napapikit na lang ang aking mga mata at dahan-dahan kong inilalapit ang aking labi sa kanyang labi. Ilang saglit pa ay dumampi na ang aking labi sa kanyang napakatamis na labi. Hinalik-halikan ko siya at halik din ang bumalik sa akin. Nung napanilat ako, ay napalirat na rin si Ate Lily at para bang gulat na gulat siya sa aking ginawa. Natahimik si Ate Lily at hindi alam ang gagawin. Bigla na lang iniba ni Ate Lily ang mga nangyari at niyaya niya akong kumain dahil nagugutom na daw siya. Umupo na siya at pinaupo niya na rin ako pero parang hindi ako mapakali dahil parang wala lang sa kanya ang aking ginawa.
Mga ilang saglit pa, habang nagsisimula na kami kumain ay tinanong ko siya kung may sagot ba siya sa aking sinabi kanina. Bigla siyang tumahimik at para bang biglang nalungkot ang kanyang mukha. Tocando sua xereca, oi, cadu, 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 cadu.